Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Rosemia Marquez mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Binigyang pugay ng Philippine National Police at ng buong bansa ang kabayanihan ng PNP sa 44 bilang pag-alala sa mga magigiting na pulis na nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Ang detalye ay ihahatid ni Patrolman Edwin Baris. Ang pugay ng Philippine National Police at buong bansa ang kabayanihan ng PNP sa 44 bilang mga magigiting na pulis na nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Ang PNP sa 44 ay nagbuwis ng kanilang buhay sa isang operasyon na nagpakita ng kanilang hindi matatawarang tapang at dedikasyon sa paglilingkod sa publiko. Hanggang ngayon, ang kanilang kabayanihan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa buong hanay ng kapulisan at sa sambayanang Pilipino. Ang kanilang dedikasyon ay nagpapaalala sa lahat na ang paglilingkod sa bayan ay may kasamang malaking responsibilidad at panganib. Ngunit sa kabila nito, ipinapakita ng mga tunay na bayani tulad ng PNP sa 44 na ang pagmamahal sa bayan ay walang kapantay. Sumasaludo ang Philippine National Police sa PNP sa 44 na walang kapantay ang dedikasyon na nagbuwis ng buhay sa pagmamahal sa inang bayan. Maraming salamat, Patrolman Baris. Ikalabing-isang anibersaryo ng kabayanihan at katapangan ng Gallant sa 44, ipinagdiwang ng kapulisan ng Police Regional Office Cordillera, kasabay ng pagpupugay sa kanilang natatanging serbisyo at sakripisyo para sa bayan. Magbabalita dyan si Police Master Sergeant Lenny Valerio. Mahigit isang dekada na ang nakakalipas ngunit nanatiling alaala ang kabayanihan ng mga Gallant Special Action Force o SAP 44. Kaya naman ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region of Procor ay nakisa sa bansa sa pagbibigay pugay at sa paggunita sa ikalabing-isang anibersaryo ng kanilang sukdulang kabayanihan na ginanap sa John Hay Hotels, Camp John Hay, Baguio City nito lamang ika-25 ng Enero taong kasalukuyan. Ang seremonyal ay pinangunahan ni Police Brigadier General Erickson Didilag, Regional Director ng Procor, kasama ang kanyang command group. Dumalo rin si Police Colonel Roel D. Tagal, City Director ng Baguio City Police Office, at kasama si Police Lieutenant Colonel Lorenzo
Sulang Dalang III, Commander ng 11th Special Action Force Battalion. Si Ginoong Roberto A. Garcia, General Manager ng Chanhae Hotels, mga pamilya at kamag-anak ng namayapang sa 44 at iba pang mga inanyahang panauhin. Ang nasabing programa ay nagbigay pugay sa mga bayaning nasawi sa pamamagitan ng serye at seremonyal na aktibidad na itinampok ng seremonya sa pag-aalay ng korona, bulaklak at pagpapatunog ng mga trompeta, tinapos ng 21 gun salute at sinundan ito ng pagbabasbas ng SAP Memorial na nagbibigay pugay sa katapangan at pagiging di makasarili ng SAP 44 na nagbuwis ng kanilang buhay sa isang operasyon ng pulisya laban sa isang pinaghahanap na international na terorista sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25 taong 2015. Ang pagdiriwang ay nakaangkla sa proklamasyon bilang 164 na nagdedeklara sa Enero ika-25 ng bawat taon bilang pambansang araw ng pambansang pag-alala para sa SAP 44. Dahil ang panata ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Most wanted na Koreanong sospek sa kasong rape nasa kote sa Ninoy Aquino International Airport sa matagumpay na pagpapatupad ng warrant of arrest ng PNP. Tinutukan yan ni Patrolwoman Sari Bernales. Dinakip ng mga operatiba ng Philippine National Police ang isang Korean national na kabilang sa talaan ng most wanted persons kaugnay ng kasong rape sa isinagawang operasyon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Isinalibi ang warrant of arrest ng mga tauhan ng NAIA Police Station at Manila Police District Women and Children Concerned Section kung saan walang inirerekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ng sospek. Ayon sa PNP, ang pagkakaaresto ay patunay ng mahigpit na pagpapatupad ng batas at pagrespeto sa otoridad ng hukuman at binigyang diin na walang sino man na maaaring umiwas sa pananagutan sa ilalim ng batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Revitalize Police sa Barangay Team ng 1501st Maneuver Company, RMFB 15 at 1st Ifugao PMFC, aktibong katuwang ng komunidad sa pagsusulong ng kaunlaran, kalinisan at kaayusan sa Hungduan, Ifugao. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Malas ng Revitalize Police sa Barangay o RPSB team ng 151st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 15 at 1st Ifugao Provincial Mobile Force Company ang tunay na diwa ng serbisyo at malasakit sa komunidad sa pamamagitan ng kanilang aktibong pakikisa sa iba't ibang community activities sa Barangay Baang, Hungduan, Ifugao noong Enero 21 at 23 taong kasalukuyan. Noong Enero 21, nakiisa ang mga kapulisan sa mga residente ng barangay sa sabayang pagtatanim ng palay bilang suporta sa pangunahing kabuhayan ng komunidad sa kabila ng putik at hamon ng gawain. Buong sigasig na nakiisa ang mga pulis at natutunan ang tradisyonal na pamamaraan ng pagtatanim. Sa gawaing ito, ipinapakita ang kapulisan ay hindi lamang sa pagpapatupad ng batas kundi tunay na kaagapay ng mamamayan sa pagsusulong ng kaunlaran at pagkakaisa. Samantala, noong Enero 23, muling pinagtibay ang ugnayan ng RPSB team, Barangay Local Government Unit ng Baang at mga mamamayan sa pamamagitan ng isang cleanup drive at tree planting activity. Sinimulan ang aktibidad sa paglilinis ng mga pangunahing daanan at daluyan ng tubig upang mapanatili ang kalinisan ng kapiligiran at maiwasan ang polusyon. Matapos ang paglilinis, nagtanim ang mga kalahok ng mahigit 200 punla ng mga katutubong puno bilang ambag sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanumbalik ng luntiang kapaligiran ng barangay.
Lubos ang pasasalamat ng mga opisyal ng barangay sa aktibong partisipasyon ng kapulisan na patunay na ang kanilang tungkulin ay hindi lamang nakatuon sa kapayapaan at kayusan, kundi pati na rin sa pangangalaga sa kalusugan ng kapaligiran at pangkalahatang kapakanan ng komunidad. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. 5.2 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na samsam ng PNP sa Mandaue sa isang matagumpay na anti-smuggling operation. Lahat ng kontrabando isinuko sa Bureau of Customs para sa kaukulang kaso. Magbabalita dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Ng Mandaue City Police Office ang mahigit sa 5.2 milyong halaga ng smuggled cigarette sa isang operasyon sa Barangay Look, Mandaue City. Ayon sa pulisya, higit sa 2,000 rims ng ilegal na sigarilyo na may tatak na Alpha, King Bravo at Famous ang nakumpiska mula sa suspect na kinilalang si alias Hamed, residente ng Zamboanga City na kasalukuyang naninirahan sa lugar. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villario, tagapagsalita ng MCPO, na ang matagumpay na operasyon ay bunga ng mahusay na interagency coordination at intelligence-driven operation ng PNP upang matunton ang ilegal na aktibidad. Nasa kustudiya na ngayon ng pulisya ang suspect at haharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, patunay ng patuloy na pagsisikap ng PNP laban sa smuggling at ilegal na kalakalan sa lalawigan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. 8.7 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa isang buy-bust operation. Mag-asawang sospek arestado sa Batad, Iloilo. Patrolwoman Ledilyn Bansagon sa report. Naaresto ng mga kapulisan ng isang mag-asawa sa matagumpay na drug buy-bust operation sa Barangay Binunan, Batad, Iloilo, bandang alas 2:15 ng hapon. Ito lamang ika-23 ng Enero taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Batad Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng mga tauhan ng 2nd Iloilo Police Mobile Force Company at Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 ng Iloilo Police Provincial Office. Kinilala ang mga suspect bilang sina alias Nico, 26 na taong gulang, residente ng Estancia, Iloilo, at pansamantalang naninirahan sa Barangay Binunan, Batad, Iloilo, at itinalaga bilang high-valued individual, at alias Shaira, 23 taong gulang, residente ng nasabing barangay, at itinalaga bilang street-level individual. Ayon kay Police Captain John Predic C. Padilla, hepe ng Batad Municipal Police Station, isang malaking sachet ng hinilaang shabu na nagkakalaga ng 476,000 pesos ang nabili ng operatiba mula sa mga suspects sa isinagawang buy-bust transaction. Dagdag pa niya, matapos ang pagkakaaresto ay na-recover sa pag-iingat ng mag-asawang 3 malalaking bulto ng iligal na droga, 4 na medium-sized heat-sealed transparent sachet ng hinilaang shabu, at 9 na small-sized heat-sealed sachet ng iligal na droga. Nasa humigit kumulang 1.2 na kilo ang kabuuang bigat ng mga nasamsam na suspected shabu na may standard drug price na umabot sa tinatayang 8,717,600 pesos. Bukod sa iligal na droga, nakumpiska rin ng mga otoridad ng isang malaking glass pipe, 2 medium plastic pipe, isang caliber .45 break type na baril na may isang bala, at iba pang non-drug items. Napag-alaman sa investigasyon na si alias Nico ay kabilang sa Provincial Priority Target List at may kaugnayan umano sa isang kilalang personalidad sa iligal na drug trade na naaresto noong nakaraang taon sa bayan ng Sara. Lumalabas din na ang mga sospek ay kumukuha ng supply ng iligal na droga mula sa Maynila at ipinamamahagi ito sa Estancia at iba pang karatig na lugar. Sa kasalukuyan, ang mga sospek ay nasa kustudiya na ng Batad Municipal Police Station at mahaharap sa kaukulang kaso sa ilalim ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa matagumpay na operasyong ito,
Muling pinagtitibay ng kapulisan ng kanilang pangako na patuloy na paigtingin ang kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatiling kapayapaan at kayusan sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. At yan ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondent sa oras na ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Rosemia Marquez ng Manila Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.